Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System user. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System observer. Shoutout sa lahat ng mga members ko. Shoutout sa lahat ng mga followers ko. Shoutout sa lahat ng mga subscriber. At salamat sa inyong lahat. Meron na tayong advertisement sa ating video. So, ipaalam ko sa inyo na ayaw ko nang mag-live sa YouTube. Paminsan-minsan na lang. Ayaw ko nang mag-live sa YouTube na may mga background na manok. Ayaw ko nang mag-live sa YouTube na may mga hawakan akong manok. Mag-iingat na ako kasi meron ng ads yung mga video ko. So salamat sa lahat ng sumuporta. Salamat sa Diyos Ama. Salamat po. Salamat sa lahat ng mga nanood. At salamat sa lahat ng mga sumusuporta na subscriber. Sumusuporta na wala pang kakilala ang sumusuporta sa ang hirap i-please yung mga kakilala natin, no. Ang mama ko lang tsaka pamilya ko yung diehard na sumusuporta sa akin, pero yung mga kaklase wala pang nag-reach out sa akin, mga kaklase, mga kakilala ko wala pa. Buti pa yung ibang tao, di ba? Buti pa yung ibang tao sumusuporta sa atin, pero yung mga nakakilala sa atin hindi. Pero hindi naman ako nagtatampo sa kanila. Realidad lang yan. Sinabi ko lang. So salamat sa mama ko. Salamat sa papa ko. Yan ang mga diehard ko na fan. Sira na nga lang cellphone nila ngayon. So sino ang gustong mag-sponsor sa akin ng cellphone para i-unboxing natin? Bakit yung mga big time na mga vlogger maraming sumusuporta? Dahil ba may balik? Oo. So it means sumusuporta lang tayo para makinabang din, ganon. O sige, kung ganyan ang gusto nyo, walang problema, isa-shoutout kayo sa maliit ko na channel. Pero maraming manonood sa inyo. Dahil dito sa channel ko, diehard ang kadalasan sa mga nanonood sa akin. Yung hindi tayo iiwan kahit anong mangyari. So shoutout sa lahat ng fan ko, shoutout sa lahat ng mga subscriber. Tumatanggap ako ng kahit anong regalo. Damit ko paulit-ulit, branded kunyari. Short ko wala nang butones. Sapatos ko 10 yung sukat, pero sapatos ko namimili din ako. Under Armour, Adidas, Nike, Puma, Fila. yun. Kasi meron din ako mga ganyan. Meron akong collection sa mga branded na sapatos. Ang nagbibigay sa akin yung ate ko. So, shout out sa lahat. So, salamat sa inyong suporta. Kaya, bilang ganti ko sa inyong suporta, na ibibigay ako sa inyong sikreto ko about sa conditioning ng manok. Lahat ng may buhay na hayop, iisa lang ang pinag-aawayan, 'di ba? Iisa lang ang pinag-aawayan. Sino may idea diyan? Lahat ng hayop, basta may babae at lalaki, iisa lang ang pinag-aawayan. Ang pinag-aawayan ay babae, 'di ba? Sa pride ng mga leon, ang pinag-aawayan nila babae. Kung kaninong teritoryo yan, siya ang hari, siya ang nakakasta sa mga babae. Kung may papalag, inaaway niya hanggang patayan. Ganon. I-apply natin yan sa manok. Kahit sa manok nga eh. Pag may dala kang babae, ang manok wag may dalang babae. Pag may dalang babae yung isang lalaki, may humahamon na ibang lalaki hanggang patayan.
O hanggang may kakalas na isa, yung matapang, yun lang ang nakakadali sa babae, 'di ba? Ganon kasimple. Kaya gamitin nyo ang babae para tumapang ang manok nyo. Ganito lang po yan, no? Sa stag, simulan mo sa stag. Para tumapang sila, babae ang kailangan. Proper hardening. Dapat proper ka mag-harden ng mga stag mo. Ganito po ang sistema dyan. Ang stag, huwag mong bigla-biglang iharap sa babae. Huwag mong bigla-biglang pasamahan ng babae. Dahil pag yan bugbugin ng babae, ang tatatak sa isip niya, negative. Tatakbo na yan. Kasi babae nga, tinalo siya. Yan pa kayang lalaki. Kaya huwag mong i-introduce agad sa babae. Dapat kompleto na ang tapang ng manok mo bago mo i-introduce sa babae. Ha? O, so, tas pag ganyan, tapang na. Tingnan mo muna yung makita mo naman yun eh. Hiwalayin mo muna babae sa kabilang 3x3 at stag sa kabilang 3x3. So, makita mo naman yan, gigiri yan. Lalapitan niya palagi ang babae. Tapos ang babae, pag medyo ilag-ilag na, so it means talo na siya sa stag na yon. O mga 3 araw mo ganun, pag ang stag gigiri ng nagpapapansin na sa babae, medyo tatakbo na sa kanya, so it means talo na niya ang babae. Tsaka mo yan sila pagsamahin. Tapos pag makita mo naman yan, kakasta agad yan. So it means under na yung babae. So doon na nag-start ang tapang niya ma-develop sa stag. Sa stag, i-develop po ang tapang sa stag. Alangan na ito ka sa kak, kulang pa. Kak na, kulang pa ang tapang. Dapat kompleto na ang tapang nun. Kaya sa stag pa lang, i-develop mo na yan. Ganyan po pag-develop ha. Huwag pa bigla-bigla samahan ng babae kasi once papalag ang babae, bubugbugin ng stag mo. Tatatak na yan sa isip niya na tatakbo na lang palagi. Kasi yun ang nakasanayan niya. Yun ang una niyang natutunan. Kasi ang manok ay creature of habit. Kung ano ang matutunan niya, yan ang matatak sa isip niya. Kung minugbog nga siya ng babae, paano pa kaya kung lalaki ang kaharap niya? Kaya huwag niyong hagarin agad. Huwag niyong i-introduce sa babae kung hindi pa kompleto ang tapang ng stag. Sa babae muna. Huwag mo munang ano agad sa kapwa niya stag. Kasi tatagal pa lalo ang proseso pag diretso mo sa lalaki. Patapang ba? Sa babae muna. Para yun ang nature ng mga hayop. Ang nagpapatapang sa mga hayop. Kahit sa tao, natapang tayo pag may babae. 'Di ba? Nakakapatay tayo pag inaagaw yung ano natin, yung babae natin. Madalas pag nahuhuli, nakakapatay pag may umaagaw. Ganun lang 'yun. Ganun lang kasimple. Ang nagpapatapang sa lahat ng hayop, pati sa manok, ay babae. Ang pinag-aawayan madalas sa lahat ng hayop, lalo na sa manok, babae. Kaya nagpapatapang sa kanila, babae. So it means nga ang babae ang makapagpasimula tumapang sa stag. Kaya ayusin nyo lang pag-introduce ang babae sa stag mo, tiyak ang tapang niyan. Siguradong to the highest level. So ganun ha. Kaya proper introduce ang imong stag sa babae para hindi siya mangayaw. So pag ganyan, tapang na siya. Huwag mo namang ibabad masyado. Huwag mo ibabad, sabikin mo. Huwag mong ibabad. Kasi pag ibabad mo naman yan, isang araw ibabad mo sa babae, ubos ang testosterone yan. Pag itapat mo yan sa lalaki, mangangayaw yan. Kaya sabikin mo, pag makakasta ng isa, kunin mo. O 3x3 naman, ilipit-lapit. Saka mo i-introduce naman sa ibang stag. Kung kano na ba, sakto na ba yung tapang niya.
Pero wag mo munang ibitaw. Doon mo muna siya sa babae isang beses pakastahin sa isang araw. Tapos pagkatapos kumasta, ganyan mo iharap mo sa kapwa stag. Kung matapang na, ganun. Kung matapang, kompleto na ang tapang, ibitaw mo. Pag magaling siya sa bitaw, pakastahin mo siya. Pag magaling sa bitaw, huwag yung bubo. Pag binububog, alangan pakastahin mo. So it means, okay lang pala maging bobo, makakasta din pala tayo. Kaya tatatak yan sa isip ng manok niya. Di na yan siya papalo ng maayos kasi nakakasta kahit bobo. Pero kung magaling lang ang pakastahin mo, manatiling magaling ang palo niya. Kasi yan ang theory of reward. Reward, theory of attraction. Reward, theory of attraction. So, pag magaling siya, tatatak sa manok, pag magaling ang ipapalo niya, makakasta siya. Yan ang tatatak sa isip niya. Kasi ang manok ay creature of habit. Kung ano ang ginagawa mo sa kanya, tatatak yan sa isip niya. Kung pumalo siya ng maayos, papakastahin mo, tatatak sa isip niya palagi nga, ganito pala yun, pag makakapalo ako ng maayos, makakakasta pala ako. Kaya yan, reward, theory of attraction. Yan na theory na yan, effective yan. Subukan nyo yan. Ito lang muna guys. Salamat sa inyong panonood. Salamat. Sana may matutunan na naman kayo galing sa akin. Salamat.